Kumusta po ang sitwasyon po natin dyan sa NLEX ngayon? Sa ngayon, ma'am, fast moving na po yung traffic natin sa lahat ng areas ng NLEX and SCTEX. Fast moving Okay, po. ganun lang talaga Opo, kabilis ganun lang. ang sagot. Ganun kabilis. Wala. Opo. Nakita po namin. Very Opo, unusual pero- po ba, sir? Unusual po ba ito? Medyo may pagkakaiba po kumpara po dun sa mga nagdaan na Holy Week. Pero actually, this Sunday, starting at around 3 p.m. Yesterday, nag-umpisa na po dumami yung ating mga sasakyang pabalik ng Metro Manila. Kaya naman po kami nag-implement po ng counterflow. Ang dami actually from Dao to San Fernando, then San Fernando to Balagtas area to Bukawe Toll Plaza na po. And then, after Bukawe Toll Plaza, up to Balintawak. So, nakatulong naman po yung counterflow natin mapabilis yung traffic kasi dagsa po talaga yung umuwi. Opo. Considering na usually yung Saturday po ay meron na pong bumabalik pero nung Saturday this Holy Week wala pong bumalik. Opo. Compared nung Ako po, bumalik ako noong Saturday. Saturday. Kaya Bumalik. ako Kasama po ka doon. ay Malamang po, ma'am, kasama yan, dun no? sa mga nauna, inunahan. Opo. Sir Robin, pero Maluwag po historically, yung pagbalik nyo, ma'am. opo, Yes. Sir Robin, historically po, at least pag mga ganitong oras, late Sunday, pa Monday, mataas pa rin po ba ang volume? Historically, sir. Yes po, historically yung Monday na to bababa po yung traffic po natin pero yun, meron pa rin po tayong nararanasan na pagbagal ng daloy ng traffic. Lalong-lalo na po pag lumabas na po itong mga truck ng around 10 a.m. Pero this time mabilis po yung traffic natin and yun nga po yung difference po talaga, we monitored yung pag-uwi po ng mga nanggaling dito sa Metro Manila. The only congested hours po natin is last Holy Wednesday, that's between 3 p.m. po to 5 p.m. After that, maluwag na po. And then yung inasahan po namin na just like previous years, yung Holy Thursday na madaling araw pa lang po hanggang hapon ay masikip yung daloy ng traffic natin nung pang northbound. This time, wala po tayo naranasan ganun. And yun po, wala pa naman po kaming official data or yung exact numbers. Pero nakikita po namin na yung for the Holy Week period po ngayon compared to sa last year ay may pagbaba ng volume na more than 10%. More than 10%. So, kaya nga po napansin namin nga na parang mas maluwag, wala masyadong sasakyan, pati yung mga tao sa Baguio, Kumonte, yung mga, di ba, sa La Opo. Union hanggang Ilocos, hindi ganun karami yung mga bumiyahe siguro dahil mas kumonti po yung mga turista. Ano po? Yes, ma'am. I think halos lahat ng parte ng mga kalsada po natin ay talagang naramdaman po yung pagluwag ng daloy ng traffic. At talaga ang dahilan po nito ay yung masyadong mataas na po yung presyo ng fuels po natin. Meron po ba tayong balita, sir, doon sa toll? Baka magkaroon ng discount sa bayad sa toll fees? Aside from yung kung meron pong pagbaba nung sa lahat, ang meron lang po tayong in-implement is yung pong kabiyahe toll rebate program po ng MPTC, kasama po ang NLEX, SCTEX at Cavitex R1 at saka R1 extension, kung saan ibinaba po yung toll rate dun sa dating rate bago magtaas po nung mga expressways na to. And it started po nung March 23 at tuloy-tuloy po yan hanggang May 22. This is for Class 3 vehicles po na meron pong valid na RFID at may sapat na load. So automatic kasama na po sila sa program. Yun naman po mga for public transportation po natin, yung public utility bus at saka modernized jeepneys, nag-apply po sila by downloading po yung ating application form and then yung mga requirement like yung ORCR copy, yung certification from LTFRB at saka yung government ID po ng operator and then in-email po sa amin. So ito po ay yun nga po hanggang May 22 and every week po kasi yung rebate ibabalik po doon sa kanilang RFID account. Yung mga ordinary vehicles po, katulad namin ni Class Migs, 1. kunyari, Opo. wala po tayong Yes. balita. Yun po, wala po tayong program for the private motorist.
Oo, so ang talagang priority po natin yung mga truck, yung mga nagdadala ng mga essentials, ganyan. Mhm. And then hopefully Yes. masama na rin po yung mga bus. Para yung Tama pamasahe po, rin ma'am. po, kasi mataas rin tataas pamasahe pag Mhm. mataas yung presyo ng Oo. gasolina. Oh. Opo, actually yun po yung isang na-monitor din po natin, parang hindi naman masyadong nabawasan po yung mga pampublikong sasakyan. Ang talagang bumaba po ng malaki-laki ay yung mga private or yung mga class 1 vehicles po natin. Ayan. Yan, sige po. Maraming salamat sa Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, Sir Robin Ignacio. Salamat po, sir. Thank Happy you very Easter, sir. much, Thank you. Ma'am Nya, Sir Mix. Thank you po.